Panoorin po natin ito. Ayan, kapag level 1, ganito pa lang po yung mangyayari. Ayan, tinuturo-turo. So, hindi pa sanay yung isa, kaya hindi pa natutumba. Ayun, yun, natumba na. Now, kapag highest level na, ganito na po ang mangyayari. Ayan, pagmasdan po ninyo. Ayan. Isang wagkos lang ng kamay. Ayan. Tumba ka agad sila. At kung makikita pa natin sa video, marami pa yung parang nanginginig, nagsasalita, na hindi maintindihan. O ang iba, halos sinasandala na yung iba. So ganito po yung madalas natin na makikita sa Facebook, no? Parang promoted talaga itong vlog, no, ni Pastor Joey dahil po sa kanyang ginagawa na healing di umano, no? Well, sa Biblia, may mga halimbawa po ng mga kakaibang reaksyon kapag ang Espiritu Santo ay nagpakilo sa isang tao. Ngunit alam naman natin na ang mga nababanggit sa Biblia ay mga taong may patunay na sila'y connected sa ating Panginoon at sa iglesyang itinatag nito. Dahil mahalaga pa ring suriin ang klase ng espiritu na pumapasok sa tao, kung ito ba talaga ay Espiritu Santo o Espiritu Tonto. Halimbawa na lang po, sa Acts chapter 2, verse 1 to 4, ang mga apostol ay nagsimulang magsalita sa iba't ibang mga wika at napuno ng banal na espiritu. And I think isa rin po ito sa mga kino-quote ni Pastor Joey to justify ang kanyang ginagawa. Now, sa iba pang mga bahagi ng bagong tipan, may mga paglalarawan din ng mga kakaibang reaksyon na epekto ng pagdating ng Espiritu Santo. Ngunit ang mga ito ay hindi po nagpapanginig sa isang tao. Na kung pagbabatayan po natin sa Biblia, isa sa bunga po ng Espiritu Santo sa tao ay ang self-control. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Now, kung Espiritu Santo talaga ang sinasabing natanggap mo, bakit naman hindi mo makontrol ang sarili mo sa panginginig? Maliban na lang kung talagang intensyon mo na gawin ito. Di ba? Now, kung pagbabatayan naman natin sa Ministry of Exorcism, hindi na po bago ang panginginig ng katawan dahil tunay talagang hindi makontrol ang katawan ng isang taong napoposes dahil po ang masamang espiritu na po ang kumokontrol sa kanyang katawan. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang mga pisikal na epekto kagaya po ng panginginig o pagsasalita ng ibang wika ay hindi po ang pangunahing sukatan pagdating po sa Espiritu Santo kung talagang natanggap mo ito. Na kapag natumba ka o nanginginig ka, ay masasabi mo nang nasa iyo ang Holy Spirit. Actually, natanggap mo na talaga ang Holy Spirit noong confirmation pa, na may batayan naman po sa Biblia kung saan nagpatong po si Simon Pedro ng kanyang kamay sa mga mananampalataya upang matanggap nila ang banal na Espiritu. Actually, ordained minister lang talaga sa pamamagitan niya ay makakapagpatong sa iyo ng kanyang kamay upang matanggap mo ang Espiritu Santo. Kaya kapag hindi legit na source yan, delikado. At baka espiritu tonto ang matanggap mo at magpapanginig sa iyo. Ang tunay po na pag-outpouring ng Espiritu Santo ay nagdudulot po ng mga bunga ng Espiritu tulad ng pagbabago ng puso, paglago sa pananampalataya, pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, at pagkakaisa sa simbahan. Take note, ang tunay na may Espiritu Santo ay nakikiisa sa iglesyang itinatag talaga ni Kristo. Bakit naman hindi? Dahil sa iglesia, ang authority na ibinigay ng ating Panginoon. Kaya kailangan mong sumunod kung talagang nasa sa iyo ang banal na Espiritu. Dahil never po na magtuturo sa iyong Espiritu Santo na lumayo ka sa iglesyang tatag talaga ni Kristo. Matthew 16:18. Na kung saan, ito ang kanyang katawan, Ephesians chapter 1 verse 23, na kanyang ililigtas pagdating ng panahon, Ephesians chapter 5 verse 23. Sa panahon natin ngayon, mga ka-curious, ang mga pisikal na epekto na ito ng pag-outpouring ng Espiritu Santo ay maaring mangyari pa rin sa ilang mga mananampalataya. Gayunpaman, mahalagang mag-ingat at magkaroon ng maingat na pagsusuri sa mga karanasan na ito. Ang simbahan po ay nagbibigay ng gabay at discernment upang matiyak na ang lahat ng mga karanasan ay nanggagaling talaga sa banal na espiritu at hindi sa ibang mga espiritu o espiritu tonto. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pagtanggap at pagsunod sa mga aral ng Diyos at ang paglago sa mga bunga ng Espiritu Santo tulad ng pag-ibig, kabutihan, kabanalan at pagkakaisa.
Ang anumang mga pisikal na epekto ay dapat na sumusuporta sa mga ito at hindi maging sentro ng ating pananampalataya. Kaya sa pagkakataong ito mga curious, dapat maging mapagsuri po tayo. At hindi na po tayo dapat magtaka pa dahil kung ano lamang ang itinuturo ng simbahan ay yun lamang ang dapat natin sundin. So ayan po mga curious, sanay kapupulatan po natin ito ng aral at kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin and please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.